hindi po live. To celebrate our shared goals as we honor you, all of you as hardworking overseas Filipino, and foster a sense of unity and camaraderie. Let's give ourselves a big round of applause. Hinahan ang ating pangalawang Pangulo, mahalin natin ang Pilipinas. Ngayong gabi, sa itong selebrasyon ng pagmamahala natin bilang mga the Vice President of our nation, she also holds a vital position as the Secretary of the Department of Education. Sabi na eh. Her solid commitment siya ang speaker ng learning in our beloved Philippines. Tonight, we celebrate the tireless dedication of Vice President Sara Duterte, who wears multiple hats with grace. We extend our deepest gratitude to Vice President Inday Sara Duterte for her unwavering commitment to education and her active involvement in CIMEO. Her vision, drive, and compassionate heart are the driving forces behind our collective pursuit of excellence. Once again, magandang gabi sa inyong lahat. My name is Angela Del Castillo, and welcome to Lotte Hotel, Seoul, South Korea. As we celebrate our friendship, our community as one big smiling Filipino. May I request everyone to please stand as we pay homage to our beloved nation by singing the Philippine National Anthem. Bansang awit ng Pilipinas. Thank you, Assistant Secretary Sunshine Fajarda of the Department of Education. Nagkasakit po kasi yung isang Assistant Secretary namin from the Office of the Vice President. And on another sad note as well, yung isang kasama din namin ay na-speech ngayon dahil nakasentro lang po ang aking mensahe sa pagpapasalamat sa inyong lahat. Pero unang-una po, let me thank the government of the Republic of Korea for their invitation for the Department of Education and the Office of the Vice President to join the Education and Innovation Summit 2023. We were blessed to be given the second keynote in the opening this morning. And even though we are really not at par with them with regard to education technology, but we were given the chance to speak our thoughts in the opening ceremonies this morning. And we are truly grateful to the government as well for their hospitality and assistance, to the Office of the Vice President, the Department of Education, and the entire team from Manila and Davao who are here in Korea with you to celebrate, to join the summit and to celebrate this Thanksgiving with you tonight. So let us give the government of the Republic of Korea a warm round of applause. Pangalawang pagpapasalamat ko po ay sa inyong lahat dahil alam ko po nandito kayong lahat dahil sa mga kanya-kanyang trabaho at negosyo at hanap buhay ninyo. Pero binigyan niyo kami ng oras ngayong araw na ito at pagkakataon na makasama kayo para po ako ay makatayo sa harap ninyo at personal na makapagbigay sa inyo ng mga mensahe ng pagpapasalamat. Salamat po sa oras ninyo. Ang pangatlong pagpapasalamat ko po ay galing po sa akin. Personal po kay Inday Sara, pagpapasalamat
pagpapasalamat na ito. Ito po yung pagpapasalamat ko sa tulong ninyo, sa suporta ninyo, sa kampanya ninyo, at sa boto ninyo sa akin nung nakaraang halalan. Maraming salamat. Para lang po matulungan yung kandidatura namin. At kahit hindi kami nakapunta sa inyo, kahit hindi kami nakapagsalita sa harap ninyo at nasabi namin kung bakit kami tumatakbo, kung ano yung plataforma namin, kung ano yung gusto natin na mangyari para sa ating bayan, sa pamamagitan ng pagtatrabaho as Vice President, binigay niyo pa rin. Marami sa inyo, hindi ako kilala personal, pero binigay pa rin ninyo ang suporta ninyo sa akin. Maraming salamat sa inyo. At syempre po, marami po sa akin ang bumoto ng Unity. Pinapaabot po niya ang kanyang pagpapasalamat sa tulong ninyo, sa suporta ninyo sa kanyang pagkapanalo, sa suporta ninyo sa kanyang 8-point socio-economic agenda, at sa suporta ninyo sa kanyang pangitain ng Bagong Pilipinas. Pinapaabot ni Pangulong Bongbong Marcos ang mainit sa inyong lahat ngayong gabi. Alam nyo, ang overseas absentee voting ang pinakaunang nagpakita ng suporta sa Unity dahil nung lumabas po yung results ng overseas absentee voting, nakita na po kaagad yung posibleng maging trend ng botohan doon sa Pilipinas. Hindi ko lang siya magawa in percentages, but I think I got more than 90% of the overseas Kaya po, napakalaki na hamon yung binigay ninyo na pagtitiwala sa akin, napakalaki na hamon na kailangan meron tayong makita na pagbabago sa Department of Education, sa Office of the Vice President, at sa ating at sa pag-aaral ng ating mga anak doon sa ating bayan. Ang huling pagpapasalamat ko po ay mula sa aming pamilya. Marami po dito ang Bisaya, pero marami din ang Tagalog. Pero lahat kayo nagkakaisa. Mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte, napakalaki po ng utang na loob namin sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pamahalaan. At sa suporta ninyo, 6 na taon sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dako kayo ni utang mga Duterte. Maraming salamat po. Ang susunod ko pong pagpapasalamat ay para po sa inyo. Alam niyo po kanina, nandoon po ako sa opisina ng ating pong butihing Prime Minister. At sobrang saya ko nung naririnig ko at nakikita ko sa mata niya ang appreciation niya para sa mga Filipinos na nandito sa Korea. Lahat ng mga nakatira, lahat ng mga nagtatrabaho. Ang tawag nga niya ay diligent and hard-working Filipinos. Ang bandera ng Pilipinas sa ibang bansa. And it makes us proud. Kaming mga naiwan doon, it makes us proud na naririnig namin sa mga dayuhan yung appreciation nila sa trabaho ninyo, yung appreciation nila sa pagpugaling ninyo. Yun nga yung lagi natin sinasabi, no? Ang Pilipino magaling pag nasa labas, pero pag nandun tayo sa ating bayan, sa mga ugali natin lahat. Correct ka dyan. Pero pag nasa labas tayo, we are on our best behavior. Yes. Aray ko po. Kasi napunta na po ako ng Brunei, napunta na po ako ng Singapore, at nakakausap ko po yung kanilang mga leaders. And ganun lagi ang sinasabi, we truly appreciate the Filipino workers, we truly appreciate, in fact, kung pwede nga lang Pilipino
lahat ng i-recruit nila, ganun ang gagawin ng mga foreign governments. So yun po yung magandang the kind words that the Prime Minister gave of Filipino workers, of Filipino youth, and the Filipino people in general. And even the Deputy Prime Minister, ang dami niyang mga kilalang mga Pilipino na nakakasama niya sa trabaho. In fact, sa sobrang nakikita nila ang value ng pagtatrabaho at service ng mga Pilipino ay naibanggit ni Prime Minister kanina na meron na silang ginagawang visa na mag-a-allow for a longer stay for work dito. Oh, 10 years na eh. Dati 3 years, 5 years, naging 10 years ang Filipino visa. Masaya din ako nung narinig ko yun na kanina. Swerte ang mga EPS. Ilalagyan talaga nila ng premium. 10 years na sila. Ng isang Pilipino. At nabanggit niya na ito ay Kaya magpakabait kayo. Sino? Mga Pinoy na ano, EPS. Para for kasi nga daw, sabi niya, ang sitwasyon ay pabalik-balik. Pasok-labas, pasok-labas, pasok-labas. Ang gusto nila, para din daw naman merong continuity of work. Kawala na ako. Ay Sakyan. habang stay para sa trabaho. By special visa for Philippines. Bahala si Marisa dyan. That's good news. Tulog ako sa subway. Marisa, matutulog na lang ako sa subway. Nantok na nga ako eh. Konting update sa trabaho namin sa Department of Education. Yun po yung portfolio na ibinigay sa akin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At ang unang-unang ginawa namin ay nag-review kami kung ano ba yung mga matagal na paulit-ulit na problema sa ating basic education. Dahil yun lang po yung combination ng Department of Education. It's kinder to grade 12, to senior high school. Una na po namin ginawa ay yung basic education reports. Sabi ko po, napakahalaga na magbigay tayo ng report sa mga kababayan natin taon-taon para makikita nila kung ano ba yung mga pinag-uusapan natin, ano ba yung mga polisiya na gusto natin i-implement, ano ba yung mga reforma na gusto natin i-implement sa susunod na 5 taon sa administrasyon ng Pangulong Duterte. Noong January po, nagawa namin ang Basic Education Report 2023. Nilatag po namin doon kung ano yung problema, ano yung mga gusto namin gawin, at ano yung mga tinitingnan namin na solusyon sa problema ng basic education. Isa na po dito ay yung rason kung bakit ako sumali sa summit dito sa Korea. Dahil nakita namin na pwede talaga magamit ang technology, pwede magamit ang innovation sa pagbigay ng solusyon sa problema sa basic education. Kung ma-share ko lang ng konti sa inyo kanina, laging reklamo ng ating mga teachers. Sino ba mga teachers dito? Laging reklamo ng ating mga teachers. At alaman ko, hindi lang pala ito sa Pilipinas na problema, ay yung mga administrative tasks o yung mga trabaho na hindi naman related sa pagtuturo sa mga estudyante. Nakita kanina, doon sa isang keynote, pinakita niya, sabi niya, this is a common complaint of teachers. Sabi niya, kapag, at meron silang data, na kapag nagtuturo lang ang teacher, ganito lang yung stress level niya mababa lang Pero pag dinagdag mo na yung ibang trabaho, na hindi naman pagtuturo, tumataas yung stress level ng isang teacher, and therefore nakaka-affect siya ng productivity ng isang teacher. So sabi nila, bakit naman papahirapan? Nandiyan naman na yung technology. Gamitin para ma-deload yung teachers ng administrative tasks. So isa lang po yan sa mga narinig namin kanina na pwedeng-pwede natin magamit at pwedeng-pwede natin i-implement doon sa Department of Education sa ating bayan. Ginawa na rin po namin ang bagong curriculum ng basic education natin. Ang tawag namin sa kanya is the Matatag curriculum.
Dahil nakita ng mga experts, hindi lang sa ating bansa, hindi lang ng mga scholars natin, even international experts, na napakarami natin tinuturo sa ating mga estudyante. Tapos, nagmamadali yung mga teachers natin dahil 11,000 learning competencies ang gusto natin ituro from kinder to grade 12 na hindi na natin naiisip kailangan mo ba talaga yung mga learning competencies na iyon. Kaya pinareview ni Secretary Briones at tinapos namin yung review ng grades 1 to 10 at ngayon from 11,000 learning competencies nasa 3,000 learning competencies na lang tayo at nag-focus siya doon sa mga pangangailangan talaga ng isang estudyante sa basic education. Yan yung basic literacy sa lower grades and functional literacy sa higher grades. So yan po yung medyo mga malalaking updates namin regarding the Department of Education. Dito naman po sa Office of the Vice President ay napakaliit na opisina po yan. Dala lang po namin yung mga best practices namin doon sa siyudad ng Davao. Ang pinaka-highlight po dyan ay nagawa kami, kung narinig ninyo, ng satellite offices. Dahil ako ay galing sa Mindanao and lagi nanghuli yung mga nasa probinsya. Dahil lagi nakasentro ang tutok ng ating gobyerno doon sa kung saan ang maraming ang tao. National Capital Region, rightly so. But hindi din pwede na iwanan yung iba't ibang lugar sa mga malalayong probinsya. Kaya coming from Davao, nag-establish kami ng satellite offices sa Surigao del Sur, sa Davao City, sa Cotabato City, sa Tacloban, sa Cebu, sa Bacolod, meron kami sa Isabela City, at meron tayo sa Dagupan, Pangasinan, and meron tayo extension offices sa Tondo at sa Batangas. Yes? Meron pa akong hindi nabanggit. Baka magsampo yung satellite offices. Sabi niya, hirap kami dito ni Sara sa kakahanap ng mga kailangan tulungan at hindi mo kami nabanggit. No?